Hindi ka o bulak? Sinasabi ko na ng 800 beses. Ayaw pa rin magbago. Ika-9 na beses na. Ikaw ang may problema, tapos ako ang sinisisi. Ngayon okay na? Pag nagalit ang taas, sa sahod mo ngayong buwan, huwag ka nang umasa. Ayoko na. Sarili mong ganito, sarili lang ang saya. Problema sa subordinates, sawang-sawa na ako. Huy, anong attitude mo? Anong attitude? Paglabas mo ng pinto, maghintay ka ng gutom. Huwag kang mag-alala. Isang ordinaryong graduete, saan ka pupunta? Di magtatagal, magmamakaawa ka rin sa akin. Sana marunong ako magluto ng merienda. Basta masipag, sigurado makakapag-aaral kay Kenger. Hanggang makapagtapos ng college. Kuya, Bakit ka nandito? tutulungan kita. Di ba sinabi ko sa'yo, pag-aaral ang pinakamahalaga? Ay naku, nag-aral naman ako. Tama siya. Magbasa ka na, ako na bahala. Siya pala. Ay. Di ba sinabi ko, si Renin ay mayamang dalaga? Di kasama sa mundo natin, iwasan na lang. O aka kuya, mabait naman siya. Palagi pa nga nagtatanong tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Zakto na, 2. Ete, magbabasa muna ako, kayo na bahala. Parang ayaw mo ako tanggapin? Hindi, walang ganun. Para kang buwan na di maabot, ako naman. Ay alikabok lang sa lupa. Di ako masyadong marunong, pwede mo ba akong turuan? Ah, ako. CJ. Halika, hiwain muna natin. Tapos isa lang. Lagyan ng sauce, okay na. Alaynan. Mukhang di niya ako nakilala. Nagpalaki ng kapatid mag-isa at napakaganda ng pagpapalaki. Talagang kahanga-hanga. Ying-ying, sakay na. Luko, lumayo ka kay Ying Ying. Sien, huwag kang makialam sa mga bagay ko. Tama. Licheng, noong huli kitang nakita. Maliit na empleyado ka pa lang ng kumpanya, ngayon bakit? Nagiging tinderang kalye ka na? Ano naman kung tindahan kalye? Pinakamarangal ang pagiging self-sufficient. Hindi tulad ng iba, umaasa lang sa magulang at sa sariling daliri. Sien. Ano ba ang gusto mong gawin? Hindi ako nakikipag-away sa babae. You, Ying-ying, ako, nakatira ako sa Shanghua. Sa isang private room. Ang daming usok at mantika dito. Wala akong gana, tara na. Ha? Inanggihan mo ako para sa isang pulubi? Tingnan mo ang kulay ng mga sangkap. Siguradong may black touch ito. Ngayon, kahit sino na lang nagiging vendor, baka masira ang tiyan mo. Mas malala pa akong magkaroon ng sakit. Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba? Nakagalit ka na ba? Ipain natin ang karito niya. Tingnan natin kung paano siya magyabang. Hoy, tumigil ka. Hoy, Tumigil ka, tumigil ka. kuya. Kuya, okay ka lang? Congratulations, na-unlock mo ang switch. Nagising ang cooking guard unparallelet system. Ha? System, ano ba ang sinasabi nyo? system. Wala kaming sinabi. Kuya, hindi kaya. Nasaktan ka sa pagbangga? Walang kwenta. Bakit ganito ang nangyari? Hindi naman ganun kalakas. Hindi dapat ganito. Kung may mangyari man sa kuya ko, papahirapan ko kayo. Lalaki ka naman, ano ba ang mangyayari kung mahulog ka lang? Ikaw. OAMO. Makalipas ang kalahating oras, ibibigay sa iyo ang unang misyon. At hanggang muntag. Naririnig mo ba ulit yon? Licheng, talagang okay ka lang ba? Kahit sabihin ng doktor na okay ka, huwag kang magtitinda sa mga susunod na araw, magpahinga ka muna. Kung ipipilit mo pa, magagalit si Yingying. Sige, sasabihin ko na lang sa inyo. Akyat muna ako para maghanda ng prutas.
Sasama na rin ako. Totoo ba talaga ito o guni-guni lang? Oras na, ibibigay na ang unang misyon. Pumunta sa Jinyin Night Market at magbenta ng 50 servings ng golden fried rice. Kapag natapos, makakakuha ng 3 milyong cash. Ay, click para makuha ang resipe. 3 milyon at cash pa. Hindi naman mawawala ng laman ang katawan ko kung totoo man o hindi. Congratulations host, nakuha mo na ang recipe ng golden fried rice. Parang totoo, ang daming bagong impormasyon. Night market naman ito. Walang problema. Kuya 60. Nagkamali ka ba ng sulat? Hindi ganito talaga ang presyo. Ang mga bilihin sa night market, napakamura. Sino bibili ng ganito kamahal? Fried rice. Kung sulit ang bayad, may bibili nito. Alam kong magugustuhan mo. At Yinging, pinagbibigyan mo siya. Kanina ayaw mo pa siyang payagan. Kung hindi niya mabenta, sayang lang ang pagod natin. Ikaw naman, sana maganda ang iniisip mo para sa akin. Ha? Kaninang umaga hindi mabenta. Nagpalit na ng strategy. Tingnan Montag si Chef. 60 piso ang isang serving ng fried rice. Naghahanap ka ng pera? Nababaliw ka na ba? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Ayokong makipagtalo sa'yo. Kung gusto mong kumain, order ka. Kung ayaw mo, huwag mong abalahin ang negosyo ko. Gusto kong kumain. 60 piso ang isang serving ng fried rice. Kahit aso ayaw kumain. Sien, kung magwawala ka. Sasabihin ko kay Tito Xi. Anong wala akong ginagawa? Totoo ang sinasabi ko. 60 piso ang isang serving ng fried rice sa night market. Sino bibili nito? Siguro katulad niya ang kite. AMEA, ginagawa mo lang akong tanga sa ganitong presyo. Ikaf talaga. Huwag kang mainay. Ying, ilang araw na ang nakalipas. Dapat tapos na ang excitement, di ba? Tingnan Montag. Maganda ang buwan ngayon, baka gusto mo. Samahan mo akong manood ng night view. Hindi ako ganun ka-bored. Magdala ng upuan, halika na. Ang Zama Montag. Walang bibili nito. Boss, isa pong order. Ang mahal naman. Masarap po ito, sulit ang bayad. Nga, magaling magluto ang kuya ko. Hindi ka magsisisi. Hindi ka maluluko. Hinisa kami. Hindi namin kayo lulukuhin. Tama. Sige, isa pong order. Hoy bata, bulak ka ba? 60 pesos ang isa. Yung fried rice, bibilhin mo? Medyo mahal nga. Pero baka masarap, subukan ko na lang. At saka, 2 magandang babae ang nagrekomenda. Oy. Mukhang estudyante ka, no? Mahirap kumita ng pera ang mga magulang mo. Huwag kang maloko ng mga negosyanteng ito. Ikaw ang negosyante. Buong pamilya mo negosyante. Ulitin Montag. Tol, ganito na lang kung ganito ang presyo ko. Kapag hindi mo nagustuhan pagkatapos mong kainin, ibabalik ko ang pera mo, deal. Talaga? Wow! Hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng mga maganda. Dapat masarap ang luto mo. Maselan ako sa pagkain. Walang problema. Ang cute. Ang bango. Ang sarap ng amoy. Anong tingin-tingin ka diyan? Ang bango talaga. Wow! Ito ang lasa. Ang sarap.
Dahan-dahan Ling, walang agawan. Ay, nakalimutan kong magtabi para sa romatiko. Yung... Ay, say, pakong order. CJ, Hindi. 2 order. sige, sandali lang. Kuya, ang galing mo. Sinasabi ko sa iyo, natagpuan ko ang isa sa unang gabi market. Sobrang sarap na fried Risse, grabe. Kung niloloko kita, sasagutin ko ang allowance mo ng 2 buwan. Chi, Wala ka ng pag-asa. Anong tingin-tingin ka diyan? Boss, isa pang order. ako, isa mo. CJ, Boss, PA frei Risse po. sige, sandali lang. Naku, ang sarap ng lasa at texture nito. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakain ng ganito, kasarap na sinangag na itlog. Hoy par, kung hindi ka kakain, huwag mong kunin ang upuan. Hoy, palif na bea kayo? Bakit parang lahat kayo nababaliw? Ano ba yang sinanggek na yan? Anong masarap doon? SA tingin ka o. May nilagay lang silang nakakaadik na pampalasa. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Maami akong binili nito. Hindi mo pa nga natitikman. Sinasabi mo nang may halong bawal. Hindi ka kalaban nito. Naghahanap ka lang ng gulo. No? Oy, kalaban? Hindi niya kaya yon. Alam Montag bea kung sino ako? Ito ang pangalawang anak ng Tsi Group. Mayaman ka lang, ang yabang mo. Kung mayaman ka nga, bakit ka nandito? Tama. Kung malinis ka, walang problema. Pwede kang magpatawag ng inspektor, pero huwag mong istorbohin ang mga customer. At saka, kung magsasalita ka pa ng walang basihan, pwedeng kasuhan ka ng paninirang puli. Pwede tayong mag-usap sa presinto. Sige, bumili ka ng isang mangkok. Ang dila ko ang detektor ko. Kung may daya, malalasaan ka o yan. Pag sinabi kong masama ang lasa, o kung may halong bawal, Kahit lumuhod ka sa akin, wala kang magagawa. Zabi ka o, gagawin ka o. siyanto, hintayin kong umiyak ka mamaya. Ksishe, kamusta? Ksishe, ano NG masasabi Montag? Siya siyaw. Hindi ba masarap ang sinangag? Ksishe, siya siya, huwag mo kaming takutin. Siya siyaw. May problema ba siya? Siya siyaw. At tawag ba kami ng ambulansya? Siya siyaw, siya siyaw. Oy. Ano ang ginangyari SAyo? Bakit ka gumingiti? Nalasa ba ng detektor mong dila ang anuman? Kahit hindi ko gusto ang loko na to, ang galing ng gawa niya. Sayang kung hindi siya magluluto. Sakto lang ang lasa. Wala pa akong nalalasahang bawal na pampalasa. Ang sarap. Tingnan mo yang kakakain niya. Bumanga lang yan, pero mabait naman. Mukhang na-impress siya sa galing ng kuya mong magluto. Ang konti naman ng serving. Kulang 2. Boss, isa PA. CJ, 2 mangkok. Heto na. Ako 5. Okay, Ano MG hinihintay Montag? Ilhin Montag na. Ilis, sige na. Halos tapos na, tapos na, tapos na. Kuya, yaman na tayo. Parang mga baliw ang mga tao. Nakita mo ba ang mukha ni Tsian? Parang kinain ang 10 kilong ampalaya. Kung ako ang tatanungin, dapat sa kanyang parte.
lagyan natin ng pampasarap. Halimbawa, laxative. Ano pinagkaiba natin kay Xin? ₱2,480 kuya. Pang isang buwan na nating renta to. Baka bukas dagdagan natin 100 piraso. Hindi, 200 na. Pag-usapan natin mamaya. Teka, kailan ka natutong magluto ng fried rice? Enang birthday kayo, noodles lang nasunog mo. Ahem. Nag-aral ako sa mga cooking video. Kapag nagsisinungaling ka, kumikinig ang tenga mo. Sige na, maligo ka na, bilis. Congratulations host, natapos mo ang Golden Fried Rice Mission. 3 milyon. Totoo, 3 milyon. Changer. Sasabihin ko kaya sa kapatid ko na may system ako. Parang masyadong kakaiba to. Iisipin niyang baliw ako. Kuya, anong nangyari sa mukha mo? Bakit ang sama ng itsura mo? Wala. Pagod ka na rin, matulog ka na. Sabi ni Ate Yingying. Pupunta siya bukas ng gabi, parang may malaking proyekto. Ang kumpanya ng tatay niya. Tito. Ang tatay ni Inying ang pinakamayaman. 3 milyon. Para sa kanila, parang barya lang yan. Kumusta host? Handa ka na para sa pangalawang mission. Sa loob ng 2 araw, magbenta ng 100 bowl ng seafood noodles malapit sa university. Premyo, isang exclusive villa sa tabi ng ilog. Villa. Seafood noodles. ₱150 bawat bowl. Hay. Ang mga estudyante sa university, ₱150 bawat bowl. Mas mahirap pa to kaysa magnakaw sa bangko. Teka. Binigyan ako ng sistema ng gawain ito. Tiyak na may dahilan ito. Baka ito ang pagkakataon kong baguhin ang kapalaran ko. Pagod na si kuya. Nagbukas ng tindahan, nag-alaga pa sa akin. Mag-iisip ako ng paraan para makatulong sa kanya. Sige na nga. Para sa bahay, pagsisikapan ko. Dapat sapat ang dami. Kahit papaano, malaman ng mga tao na sulit ang bayad. Naku, sana may bumili. Sasabihin ko sa inyo, magaling magluto si kuya. Kahapon, yung sinangag niya, ang haba ng pila. Abot sa kalsada, totoo? Oo. Subukan ko nga, kung masarap, ipapasa ko sa iba. Pero wag masyadong mahal, naku. Huwag kayong mag-alala, si kuya. Alam niya ang budget natin, tara na, Sage. $150, oo, ito. Subukan niyo pansit na may seafood. Ang bango, medyo mahal lang. Ganito kamahal. Sulit ba ang lasa? Oo nga, sarap talaga, malasa. Malinamnam ang sabaw. Chewy ang noodles, parang may sauce bawat hibla. Subukan niyo para malaman kung sulit. Naubos niyo agad? Hindi biro, sarap talaga. Gusto ko pa ng isa, ako rin. Dahil dati isang bolang, di inyo maubos? Bakit biglang malakas kumain? Kasi kulang pa. Ganon ba kasarap? Subukan kaon ka. CJ, Boss,
Dalawang bowl. Sandali lang. Foodblogger Ekeo, Mai Pangalan. Kung de Ichui Ong Noodles Montag, Iso Sumbongkita. HMP, sinasabi Montag yan para bigyan ka ng espesyal na trato. Uunga, baka puro SAIO ang ingredients. Kawawa naman kami. Wala naman, pantay-pantay ang trato ko. Hindi ko gagawin ng mandaya, huwag kayong mag-alala. Totu ba? Panurin ka unga. Kung tutuparin mo ang sinabi mo, Handa na ang masarap na pansit. ang dami ng sahog. Masarap ba talaga? Sabihin nyo na. Ang sarap. Boss, isa pa. Gusto ka orin, tu. Ito ang pinakamasarap na seafood noodles na kinain ko. Street food lang yan, siguro ordinaryo lang ang lasa. Bakit ang daming nakapila? Mga estudyante yan, hindi mayaman. Basta tama ang presyo. Maaming gustong pumila. Tito, bakit kanyan ka magsalita? Uunga, 150 pesos ay hindi mura. Talagang masarap kaya. Ganun ba kasarap? Bilisan Montag. Mukhang masarap ay. Kuha tayo ng isa, pero kailangan mong pumila doon. Madumi ang mga pagkain sa kalsada. Mas mabuti pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malinis ang aming tindahan. Ako na ang pipila. Ay, ano ba ang estado mo? Ay, okay lang. Ako ang Vice President ng Xi'an University. Sinong estudyante? Kung may gustong magpabigay ng pwesto, bibigyan ko siya ng extra credit. Kulang na ang ingredients na yon, mga nasa dulo ng pila. Hindi na kailangan pumila. Anong klaseng noodles yan? May limitasyon pa. Ay, Boss Xia. Ate Yingying, dumating ka na rin. Anong ulam ba yun? Seafood noodles. Itinabi ng kuya ko para sa iyo ang ingredients. Magpahinga ka muna. Tutulong ako. Kuya, gusto mo ba akong tulungan? O gusto mong si Ate Yinging ang tumulong sa'yo? Kayo na lang ang mag-usap. Ay naku, nagdadalawang isip ka pa. Lumalabas na ang totoo. Sige na, hindi na ako makikialam. Boss, dalawang order, take out. Ay, pasensya na, isa na lang ang natira. Siege. Bibigyan kita ng 300 pesos. Ibigay mo sa akin ang noodles na to. Hati tao. Ano? Halika. Sage, bukas na lang ako babalik. Boss, isang order. Sige, maupo ka muna. Siege. Kung makuha ko ang kanyang atensyon, baka hindi na ako kailangang magtinda. Sino ba siya? Siya ang head ng grupo, sabi nila maselan sa pagkain. Kaya mo ba siyang pasayahin? Okay lang, ang galing ko sa pagluluto, lalo na sa mga maselan. Ang seryoso ni Kuya Xiaocheng. Ang gwapo pa rin. Handa na ang noodles ninyo. Ang bango pala. Ang bango. ang bango. Ayos, ang sarap ng sabaw nito. Ah, Chia, mangyaring mabagal, 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 oh. Ang sarap. Tol, Ha? hindi stable ang pagtitinda. Pumunta ka na lang sa 5-star hotel ko bilang head chef. Magkano ang sahod ng head chef sa 5-star hotel? Pwede kitang bigyan ng 100,000 isang buwan. Feeling 500 Ang Lucky NG 200,000. Magandang oportunidad. Basta matapos lang ang trabaho, walang problema sa pera. Hindi pa kailangan pumasok. Hindi mo pa kailangan magpasindak sa iba. Pasensya na, sanay ako sa malayang buhay, hindi bagay maging head chef. Hoy, bakit ka ganyan? Ito ay isang mahusay na karangalan para sa iyo na palaging kinuha ng isang fancy sa pamamagitan ng Chia. Tol, 200,000 yan. Talagang ayaw mo? Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Huwag kang magpakapalit. Sigs, tol, seryoso akong nag-anyaya sa iyo. Sana ay pag-isipan mo ng mabuti. Salamat sa offer, pero talagang hindi ako pupunta. Kung gusto mo pa ng luto ko, bumalik ka lang anytime. Naku, ang hirap mong kausap. Sage, dahil may desisyon ka na. Hindi kita pipilitin. Tol, pwede ba makahingi ng contact number mo? Ah, pwede naman. Ako si Lecheng. Ako na ang mag-scan. Hindi nga? Isang taon kong pinaghirapan ang connections. Noon lamang nakakuha ako sa linya ng Chia. Ang dali-dali lang para sa kanya. Ang bilis magsa. Gusto ko pa namang ipabili para sa kaibigan. Pasensya na, 50 piraso lang ang prepared ko ngayon.
Anong oras ka bukas? Pwede ba makahingi din ng contact mo? Inga, mas maganda kung gumawa ng group chat. Mag-notify ka na lang kapag magbubukas ka. Pupunta kami agad. Kung may group chat, parang laging may nagmamachat. Mas mahirap pa sa pagiging alila. Medyo mahiyain ako, wag na lang ang group chat. Babalik ako bukas. Para magbenta ulit ng 50 piraso. Magpapahinga ako sandali. Naku, 100 piraso lang, magpapahinga ka na? Ang arte mo naman. Ilang araw ang pahinga? Dito ka pa rin magtitinda? Hindi sigurado ang oras at lugar. Kumikita ka unaki, experience lang ang buhay. Tool, no offense ha. Akala ko ayaw mo talaga ng pera. Huwag kang magsalita ng walang basihan, may sarili akong pag-isip. Kung hindi, limitado lang araw-araw. Hindi masyadong oras ang kakainin. Marami kang oras para sa sarili mong gawain. Kahit na nasa isip ko na ang recipe. Pero kung magkakamali, baka biglang may bagong trabaho. Ay pasensya na, may prinsipyo ako. May personalidad at prinsipyo. Gusto ko, babalik ako bukas. Sayang, mabait si boss siya. Sumunod ka sa kanya. Wala pang kalahating taon, milyonaryo ka na. Kuya, ang sayang naman, nasayang ang magandang oportunidad. Yeni, tanga ka, milyonaryo na ako matagal na. Sasabihin ko sa'yo, swerte ako ngayon. Pagkatapos ng ilang araw, dadalhin kita bumili ng loto, siguradong mananalo. SA Sverte Montag, kahit scratch card lugi KPA. Sige na, wala akong swerte sa yaman. Kuya, maging practical ka rin. Ay sus, wala ka na bang tiwala sa akin? Pagkatapos ng ilang araw, matatakot ka. Anong pinagtatawa mo? Wala, gutom ka na ba? Lulutuan kita. Ang bigat mo naman, mas importante pa sa'yo ang crush mo kaysa sa akin. Ang dami, baka hindi ko maubos. Pasensya na, natakot ako baka gutom ka kaya. Kaya parang baboy na pinapakain. Gusto mo bang masaktan? Sisinging, sasabihin ko sa'yo, itong isang mangkok. Hindi ito ordinaryong sangkap. Puno ito ng pagmamahal ng kuya ko para sa'yo. Huwag mong sasayangin. Halika rito. Ledseth, ang sarap talaga. Uminom ka ng tubig. Kumusta, may kailangan bang baguhin? Wala nang babaguhin. Unang beses akong kumain na masaya. Maganda ka, kaya kahit kumain ka, ang sarap tingnan. Nga, Sisinging, gusto mo bang kumain sa hinaharap? Na ganito kasaya? Gusto. Eh di maging manugang mo na lang ako, para habang buhay. Kakain ng luto ng kuya ko, masaya araw-araw. Pwede ba? huwag mo magalang mo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Wala naman, wala. Pero, saan mo natutunan ang paggawa ng pansit? Mas mabuting itago ang tungkol sa sistema. Sariling diskubre ko lang, bigla na lang ako nagising. Ang labo naman ng dahilan mo, kung ganoon. Kung tungkol sa mga nobelang immortal, baka nagawa ko na rin buksan ang aking mga meridian. Naniniwala ako. Ang napakagandang tao ay may napakagandang kapalaran. Ang bilis ng tibok ng puso ko, ang pakiramdam na ito. Kapag umibig ka talaga, nagiging tanga ka. Hi. Boss Lee, dumating ka na rin. Ang tagal niyong nandito, no? Dumating kami kalahating oras na ang nakalipas. Simulan na natin. Gutom na ako. CJ, Hey, mula kahapon hanggang ngayon, hinintay ka ulang to. Ang tagal, nalanta na ang mga bulaklak sa kakahintay. sige, ngayon na. Sa wakas, tapos na. Hindi ko alam kung kailan darating ang premyo. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Nakatanggap ka ng isang villa sa Tianjin, Huashang. Tianjin Huashang. Yun ang pinakamahal na subdivision sa lungsod. Kumpleto na ang mga papeles. Bukas na lang i-check sa lugar. Ibig sabihin, hindi lang ako magiging milyonaryo. Pwede pa akong tumira sa pinakamagandang subdivision. Parang panaginip lang. Sobrang motivated ko ngayon. Kuya, ang lete mo na, hindi ka pa natutulog. Halika rito. Bukas, dadalhin kita sa villa. Narinig mo ba? Ano ba yan? Tumira sa villa. Ito ang susi at titulo ng bahay. Salamat. Kuya. Sampalin Montag nga ako. Bakit?
Bilis, lakasan mo ng konti. Aray. Hindi pala ito panaginip. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, mananalo tayo sa loto? Ang galing mo talaga, kuya. Tunay kang kapatid ko. Simula ngayon, mayaman na rin ako. Kuya, tawagin natin si Ate Yingying. Dito, ano sa tingin mo? Sige, pwede naman. Tignan mo to, tapos pagkatapos niyang ilagay yun. Ate Yingying, umiyak ka ba kanina? Hindi. Nag-away ka na naman sa pamilya mo. Kung ganyan ka na nahihirapan, dito ka na muna tumira sa amin ng ilang araw. Ah, ito. Tumira ka na. Hindi ba't kailangan? Nandito naman ako, isang lalaki. Paano kung maapektuhan ang reputasyon niya? Ano ba yan? Modernong panahon na, hindi naman kayo magkakasama sa isang kwarto. Wala namang problema sa reputasyon. Saka, gusto mo bang makita si Ate Yingying na malungkot pa rin? Medyo simple lang ang bahay, sana maintindihan mo. Ibig mong sabihin, dito ay simple. Wala akong problema, pero kung ayaw mo sa akin, Ah, hindi, wala, hindi ko ibig sabihin yon. Ang ibig kong sabihin, baka hindi kami makapagbigay ng magandang pagtanggap. talaga? Kung ganon, tayong tatlo, sama-sama na lang tayong mamuhay ng maayos. Magmahalan tayo. Ayaf ka o. Huwag kang kumain. Ayaw mong pakainin, kakain pa rin ako. Hay naku, ikaw. Huwag kang kumain. Ingat ka, baka mabulunan ka. Kung magutom ka sa hinaharap, hanapin mo ako, basta't may makakain kami ni Ete. May itatabi rin kami para sa'yo. Kuya Xiaocheng, Ong Bay Mo. Bakit? Bakit mo ako nilinlang? Nag-away na naman si nanay, kailangan ko nang umuwi. Kuya Xiaocheng, naiisip mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? Iba talaga ang tirahan ng mayayaman. Para sa akin, ang ganda o pangit ng tanawin ay depende sa damdamin. Basta't kasama mo ang taong mahal mo, kahit saan maganda ang tanawin. Tama ka. Ayon kay Kianger, mahirap ang buhay ninyo noong bata pa kayo. Maaga namatay ang mga magulang, kaya pansamantalang tumira sa tiyuhin. Ang mga hirap at ginhawa ng buhay. Kailangan mong matikman ang lahat. Mahirap na para sa tiyuhin na makapagtapos ako ng high school. Ngayon, ang hiling ko lang ay si Kianger ay makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Huwag tulad ko. Nag-aral ng computer sa sarili, napasok sa malaking kumpanya. Pero dahil sa problema sa edukasyon, nadidiscriminate pa rin. Ang sakit, hindi ko akalain na napakaraming hirap ang dinanas mo pagkatapos mong umalis. Magiging mas mabuti ang lahat, sama-sama tayong magsumikap. Ay, nagkukumpisal ba siya sa akin? Okay lang, masaya naman na gusto ako ng crush kong Diyosa. Pero, siya ang anak na babae ng may-ari ng Fuxi Company. Isinilang na mayaman. Samantalang ako, hindi man lang nakapagkolehiyo. Sisikapin ko pati si Kianger. Matapos kong maglakas loob. Bakit siya biglang naging malayo? Hindi kaya dahil kulang ako? Kung alam niyang ako yung batang kapitbahay. Baka iba na ang sitwasyon. Naalala mo pa ba yung mga nangyari noong bata tayo? Medyo naalala ko pa. Naalala mo pa ba noong bata tayo? Ay, Kianger, Hindi pa ako tapos magsalita eh. ang sakit, dahan-dahan. bakit ka ganyan ang clumsy mo? Hindi pa ako sanay sa ganito kalaking bahay. Aray. Kung magpapatuloy ka sa pagiging makulit, iiwan na kita. Wag naman, ikaf lang ang kapatid ka o. Pwede mong pabayaan ang iba, pero hindi ako. Sige na.
Gusto mong ipaalam sa trabaho. Hindi na, kaya KO2. Pero dati nung pinahirapan ako ng tita, sa maliit lang kaming bahay nakatira. Okay lang naman dati, ngayon parang ang luwag masyado. Namimiss ko na sina mama at papa. Huwag kang mag-alala kung makikita nila tayo ngayon. Siguradong masaya sila. At sisiguraduhin kong mas gaganda pa ang buhay natin. Ako rin, magsisikap. Lanan, Kuya, kailan ka makasawa? Importante din yun. Okay din naman si Ate Yingying a. huwag kang pabiro ng pabiro sa kanya. Baka isipin niyang seryoso ka. Ha? Natatakot siya sa akin. Ano ibig sabihin ng seryoso? Ganoon ba ako kaayaw sa kanya? Hindi naman siguro, dapat hindi niya ako ayaw. Talaga bang hindi niya napapansin? O may gusto na siya sa iba? Kaso nasa ka. Siege, Palam. Ano? Palam. Yinying, bakit parang ang sama ng mukha mo? Meron ba? Yinying, ang init. Nanay, mabait ako. Makikinig ako. Kuya Xiao Cheng. Huwag kang umalis. Huwag mong samantalahin ang kalagayan ng iba. Anong kuya? Kuya Xiao Cheng. Huwag umalis. Unang pag-ibig ba niya? Hinawakan ko lang ang kamay niya. Buong gabi. Gising ka na. Papasensya na, nananakit ba ang kamay mo? Ah, okay lang. Nga pala, mainit pa ba ang ulo mo? Mas okay na ako, medyo nauuhaw lang. Yenan, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Buong umaga siyang kasama ko. Ito, uminom ka ng tubig. Gutom ka na siguro, kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Alaynan. Ang ganda. Hindi ba't masama ang titigan ng ganyan? Ang ganda mo. Okay na. Ay, Ang bait mo. narinig ko sa panaginip mo, sinabi mong huwag umalis ang isang kuya. Ex-boyfriend mo ba yon? Nakita ko kasi ang ekspresyon mo, parang nahihirapan ka, gusto kitang tulungan. Ni hindi pa nga ako nagka-boyfriend, saan galing ang ex-boyfriend? Hindi pa pala nagka-boyfriend. Ano ba nang kinikilig ako kahit hindi pa siya nagka-boyfriend? Hindi ibig sabihin na bagay tayo. Ano nang ibig sabihin ng ngiti niya kanina? Natutuwa ba siya dahil hindi pa ako nagka-boyfriend? Kung ganon, may gusto pala siya sa akin. Kung talagang ex-boyfriend ko siya, ano nang gagawin mo?
Ako. Baka naman, gusto mong magpanggap bilang current boyfriend ko, gamitin ang reverse psychology. Para bumalik siya. Hindi ko pa naisip yon. Pag-isipan mo, Ako, ano? kahit wala akong first love, pwede namang magkaroon ng current. Kaya mo ba talaga? Lumalakas ka na, Bea? Tay, Natutuhan mo na palang hindi umuwi. Nasa Tianjin Huaxiang na ako. Sabihin mo na agad kung saan. Nandito ako. Papa, Ikaw ang kuya ni Li Qiao, si Li Cheng. Si Li Qiao ay mabuting bata. Pero ikaw, Papa, Nagrenta ng malaking bahay para lang ligawan ang anak ko. paano mo nasabi yan? ano para? Isang mahirap lang siyang nagtitinda sa kalye. Makakabili ng bahay sa Tianjin Huaxiang. Biro Montag? Nanalo siya sa loto kaya nakatira dito. Tangang tulad mo lang ang maniniwala diyan. Tapos na ang kalokohan, sumama ka na sa akin. Ayoko. Ano ba ang ginawa ninyong magkapatid sa anak ko? Neng kanto? Iwan. Adult na si Ining. May sarili siyang gusto at ayaw kayang magdesisyon. Walang makakapigil sa kanya. At saka, bahay ko ito. Kung ayaw ni Ining, walang pwedeng pilitin siya. Ikaf. Alam Montag, Bea. Kung gaano karaming mahihirap ang naghahangad sa mga babaeng tulad mo, sanay silang brainwashin ang mga babaeng tulad mo. Pa umasa sa kanila, at sa huli ay umiyak at magalis sa pamilya. Paalang mapakasalan ka. Papa, matanda na ako, kaya ko nang magdesisyon. Magaling si Licheng. Hindi siya tulad ng sinasabi mo. At saka kami. Gusto ko lang magpahinga, bakit hindi pwede? Pwedeng magpahinga, pero kailangan ba? Nasa malaking bahay na ito, Binili ko ito, hindi inarkila. Alam mo ba na ang mga nakatira dito ay mayayaman o kilala? Kaya bean niya? Noon, hindi ko talaga alam pero ngayon may plano na ako. Magiging mas mabuti pa ako. Sige, kahit na binili mo ang mga gastos. Kahit na mga chef na may 10 taong karanasan, hindi sigurado. Ginuli, naiparada na ang Porsche na binili ninyo. Salamat. Walang anuman sa mga susunod. ako na ang bahala sa mga ganyang bagay. Ikaf ang taga-Pangasiva dito, tama Bea? Siya ang tatay ko. Ang bahay na ito, talagang binili ni Li Cheng? Lahat ng proseso sa bahay na ito ay ako mismo ang gumawa. Paano possible? Baka naman talagang swerte siya. Nakayaman? Sa huli, magiging pamilya rin tayong lahat. Kung may hindi pagkakaintindihan, pag-usapan natin. May iba pa akong gagawin. Alis na muna ako. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari kitang patingnan ang mga dokumento. Kanina, ako ay masyadong padalos-dalos at nagkamali. Mukhang hindi siya kasing hirap pakisamahan tulad ng inaakala ko. Tito, ngayong nandito ka na. Subukan mo naman ang aking luto. Pagkatapos, maaari ka rin makipag-usap kay Ning. Nang dahan-dahan. Dahan-dahan lang sa pagkain, kukuha ako ng tubig. CJ, Masahap ba talaga ito? Bawat uri ng seafood ay napanatili ang sarap nito. Ang sabaw ay malapot at malasa. Bawat piraso ng noodles ay puno ng sabaw. Lawong, isa pa. tatay, hindi ito bahay natin. Wala si Master Wang. Nakakahiya, ang sarap kasi. Hindi ko napigilan. Sandali lang. Bihira ko lang makita si Yining na ganito kagana kumain. Baka naman kasi ang mga lutong bahay natin ay hindi masarap. Hindi dapat, kasi dati naman masarap ang luto ni Chef Wang at ng mga kasama niya. Pero ngayon, sa pagtingin ko, Malayo talaga ang agwat kay Xiaoli. Kung nandito pa ang nanay ni Yining, ano kaya ang gagawin niya? kung noon ay naging matapang ako at hindi sumuko, hindi sana namatay ng malungkot ang nanay ni Yining. Ako at S.I. Yining ay hindi sana nagkaroon ng malalim na hidwaan. Sa bahay, ang makita siyang ngiti ay bihira. Pero na yon. Hais.
Nakatira ka sa bahay ng iba, kumakain ng libre. Hindi tama yan. Bumili ka ng gusto mo. Tatay, payag ka na akong dito tumira? Basta ligtas ka at masaya, susuportahan kita. Handa na ba ang noodles? Visit na bata ka. Isa lang ang anak ko, kung saktan mo siya. Magdudusa ka. Huwag kang mag-alala tito, hindi ko siya pababayaan. Oo, alis na ako. Matigas lang ang salita ni tito, pero mabait naman talaga siya. Alam ko. Pero, hindi na. Dahan-dahan na lang. Elngan, Oy Tito Ren. Anong ginagawa mo rito? Ikaf pala. Ayos. Anong ginagawa ni Yinying nitong mga nakaraang araw? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman, gusto ko lang siyang ilibre ng pagkain. Nga pala, Alam mo, Takbi laging kasama ni Yingying ang kapatid ni Likia. ang lapit-lapit nila. Yung lalaki, ang itsura. Mas gwapo ang aso na. Tingnan mo, mukhang manyakis. Halatang may masamang bala. Ginagamit lang ang mga matatamis na salita. Para lokohin si Jingjing. Alam mo, Takrin, siyempre naman. Ilang bisis ko nang pinagsabihan si Yingying. Pero ayaw niyang makinig eh. Ito, kung magpapatuloy ito, talagang malalagay siya sa peligro. HMP. Kilalang kilala si Tito Ren sa pagmamahal sa anak niya. Li Cheng, bala kang pak-isa. Sa tingin ko mabait naman si Li Cheng. Kung sakaling magkatuluyan sila ni Yinying, mas mabuti na yon kesa sa mga tamad na mayayaman na lalaki. Hey! Sa halip na gumastos ng ganyan, isipin mo na lang ang negosyo ninyo. Hey! Oy Tito Ren. Yang pagiging tamad, paang ikaw ang tinutukoy mo ah. Tamat? Nga, ako nga. Sige na, alis na kayo diyan. iniisip ko si Tito Ren. Ayoko namang maging masungit sa kanya. Pero kapag naalala ko si Mama, Dapat tingnan ang hinaharap. Wala na siya. Pero dapat palagahan natin ang mga taong nandito ngayon. Esan, Mukhang luma na to, bigay sa'yo ni Mama. ito lang ang tanging naiwan niya sa akin. Noong bata ako, laging may sakit si Mama. Kapag lasing siya, nagwawala. Lagi niyang sinasabi na traidor si Papa. Parang pamilyar tong kwentong to ah. Huwag na lang nating pag-usapan ang nakaraan. Ano man ang iparana sa'yo ng tadhana, basta huwag na lang natin itong pag-usapan. Para hindi ka na mahabol ng sakit. Xiaoqiu, kahit ano pa ang gawin ng tadhana SEO. Kailangan nating patuloy na tumakbo. Para hindi ka na mahabol ng sakit. Tapos sa sundo, alam pa, iyak ang siyang Yinying, may gagawin ako, sandali lang. Sumunod sa SA High and Commercial District and Creation. Magbenta ng 3,000 pirasong rudyamo, 70 piso bawat isa. Limitado sa isang linggo. 3,000 piraso pa at may limitasyon sa oras. Kapag natapos, makukuha mo ang 51% shares ng Food God Group. Food God Group, yung may 6 na bilyon na market value. Ang nangunang grupo sa industriya ng pagkain, Food God Group. Tama, ang nangungunang grupo sa industriya ng pagkain, Food God Group. Kaya mo pa rin akong kausapin. Tahimik na naman. Ay naku. Tungkol sa dating kumpanya ko. Ito ay subsidiary ng Food God. Ganyan ang buhay. Kahit ano pa ang mangyari. Gagawin ko ang lahat. Hehe. Tigil, alam mo ba kung saan ka pumapasok? Bahay ko ito, bakit hindi ako pwede pumasok? Bahay Montag? Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Ano ka ba? Nagpapanggap ka pa? Ayaw mo bang tumira sa ganitong mamahaling villa? Tol, huwag mong husgahan ang tao sa itsura. Kahit simple lang ang suot ko, hindi ibig sabihin mahirap ako. Simple lang ba ito? Tingnan Montag nga. Ano ba ito? HMP. Ang laki nito. Nagbibenta ka ba ng baboy? Ano, nagpapanggap ka pa na mayaman? Bago ka lang dito, no? Kanina pang umaga.
Hindi ikaw ang nakaduty. Kahit sino pa ang nakaduty, ngayon ako, hindi ka papapasukin. CJ. Ang lakas ng loob mo. Umalis ka na, huwag kang humaang. Ano ba? Kung gagawin mo ito, malaki ang magiging problema mo. Sasabihin ko sa'yo. Mukhang ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng masama. Nakita mo na ba ang ganito kalaking kamao? Gusto mo bang subukan? Tigil. Manager. Bakit ka nandito? Ang nagbebenta ng baboy na ito, sinasabing residente siya dito sa subdivision. Wala naman siyang ipinakitang patunay. Hindi mo naman hiningan sa akin ng anumang dokumento dati. Ay, kanina nga mabait pa ako. Pinatabi ko lang yung trisikat niya. Hindi makaharang. Tapos ako pa ang gustong suntukin. Alam Montag ba, ganito kalaki yung kamao niya, zinaktan ako. Akala ko cute ka, hindi pala. Cute yan lang pala. Manager Chen, kayo na po ang bahala sa akin. Yang employee handbook, parang kinain na lang ng giazo. Mr. Lee, pasensya na po, first DPA lang niya. Taos puso kami humihingi ng kumahin. Magsasorry lang ba ang solusyon? Pasensya na, tatanggalin ko na siya agad. MR Lee, residente po talaga siya dito. Ano bang mapapala ko sa pagsisinungaling sa'yo? Imposible. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi ako ganun ka, board, Manager Chen. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. May 80 anyos akong ina. At 8 anyos na anak. May kidney disease PA ang nanay ko. Prostatitis naman ang tiyuhin ko. Tapos iniwan pa ako ng tita ko ng 3 bata. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. Manager Lee. Nagkamali po ako. Talagang nagsisisi na ako. Patawarin niyo na po ako. Huwag niyo na po akong isipin. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Saktan niyo na lang ako. Saktan niyo ako. Kung skills lang ang problema, pwede pang pagbigyan. Pero hindi eh. Mga taong may masamang ugali. Huwag nang hayaang manatili sa serbisyo. Tandaan mo ang sinabi ko. Opo. Naiintindihan ka una po. Tumabi ka. Ano pang ginagawa mo diyan? Ayusin mo na ang gamit mo. Alice. Bata-bata pa, nakatira na sa mansyon. Sugarol na nakakapit sa mayamang babae. Ew. Li Cheng? Imposible. Sa estado niya, imposible makita siya dito sa subdivision. Okay lang, wala naman akong problema. Pero seriously, ano ba talaga ang iniisip ng kuya ko? Yung pork bun, hindi sa University Belt ibinibenta. Kundi SA High, End Commercial Street. Interesado kaya sila doon? Paano kung hindi? Sayang lang ang effort. Huwag kang mag-alala, ang galing ng kuya mo magluto. Kahit saan siya magtinda, siguradong sikat siya. May filter KBA SA kuya kao? Hindi naman. Totoo lang ang sinasabi ko. Eh ano sa palagay mo, yung sikat na gwapong artista ngayon? Yung tinatawag na Tsun, o mas gwapo kuya ko? Siyempre, mas gwapo kuya mo. Ay naku, ngayon hindi ka na pwede tumanggi maging manugang ko. Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, hindi na kita kakausapin. Ang saya-saya mo naman, mga babae talaga, salungat sa sinasabi. Hala, sabihin mo na, kailan ka ba nahulog sa kanya? Pangako, hindi ako zazatzat. Noong bata pa ako, napakaaga. Binigyan ako ng kuya mo ng siopao, nasamid ako sa kinain. Ang lakas talaga ng dating ng kuya mo. Halika. Anong pinag-usapan nyo? Tara, kain na. Ang sarap tignan. Dahan-dahan, walang agawan. Ang init, nasusunog ang dila. Ining, huwag mong tularan, mag-ingat ka sa pagkain. CJ, Magfo-focus ako sa pagkain. Ayoko makakita ng sweet moments ninyo. Esan, ang sarap. May dapat pa bang ayusin? Wala na. Siguradong 100 paghahati 100. Pero bakit ang sarap lahat ng niluluto mo? Bigyan pa kita ng isa. Ako rin, kuya. Hintayin mo. Pero paano mo nagagawa yung pork bun na napakasarap? Magkano mo ibebenta ito? Ako kaya. Siguro mga 30. Iele, mali 70. Anong 70? Yung mga nakaraan mong presyo medyo mahal, pero sulit naman sa lasa. Kung iba yan, nakakapagtaka, pero kung kuya ko, hindi. Ang galing mo talaga magluto. Esan, Es atuto lang, yung 70 pesos na yan. Para sa mga mayayaman, parang barya lang yan.
Siyempre naman, ginagamit ko yung pinakamagandang klase ng baboy. Saka yung secret sauce ko at saka, makikita mo naman, napakahirap gawin. Talagang sulit ang bayad. Walang problema, pagdating ng panahon, magdadala ako ng mga kaibigan ko. Para sumuporta sa'yo. Sige, pwede. Yung mga kaklase ko nagtatanong pa kung Kailan ka ulit magtitinda? kapag nakapag-decide ka na, ipaalam mo sa akin ang lugar ha. Sige, eto na. Huling isa na lang para sa lahat. Lenan, Kung sobrang kain, mabubusog ka. Hui, tigil. Maliit ang mundo. Ikaw talaga, Lee Chong? May gagawin pa ako, alis na ako. Hui, bakit ka nandito sa oras na? Hindi ka naman dito nakatira, no? Dito ako nakatira. May problema ba? Hui, yang pagtitinda Montag lang. Yan lang kinikita Montag? Kaya mo bang bilhin tong bahay dito? Hui, hindi ka naman umaasa sa relasyon mo kay Yingning. Para maging sugar baby. No? Ang galing ng imahinasyon mo, wala namang basehan. Ikaw ma, Hui. Kung hindi mo sasabihin ngayon, huwag ka nang umalis. wala akong obligasyon na sabihin sa'yo yan. Huwag kang mabalaki. Tabi, huwag kang feeling mayaman. Hindi mo ako pinapansin. Maganda tong lugar na to, may iwasan ang maraming problema. Yang, best meat bun, na, yan, bago lang, yan, no? Ang bango, tara, tingnan natin. Subukan natin yung best meat bun na yan. Wow, 70 Piso Isa? Boss, hindi ka nagkamali sa presyo, no? Hindi tama yan. Ginamit ko ang pinakamagandang baboy at pinakamagandang harina. Sulit ang bayad mo. Gaano kaganda yan? Mga taong nakatira dito. Hindi naman sila tanga, kahit may pera sila. Tara na. Kahit gutom ka, wag kang magpapaloko. Hi. Sariwang tinapay, espesyal na sauce, subukan natin. Hindi ko alam kung matatapos ko to sa tamang oras. Hi. Sino kaya, Pamilya, yang boses. Si. College student nating SI Lichung Pala. Suming. Anong magandang pupuntahan ng isang college student? Hindi magtatagal, magmamakaawa ka rin sa kin. Akala ko ba maganda ang buhay mo pag alis mo sa kumpanya? Dito ka pala nagtitinda. Pero sige, generous AKO. Kung luluhod ka sa kin, bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya bilang tagalinis. Hindi na kailangan, okay naman ako. Kung gusto mong lumuhod, ikaw na. Matigas ang ulo mo. Dahil magkakilala tayo, bigyan mo ako ng 2. Ipagkakalat ko sa kumpanya ang tindahan mo. Libre ko na yan. Kung humihingi ka ng tulong, dapat may tamang asal ka. Panaginip mo na lang yan. Tulad mong walang hiya. Narapat lang na magdusa ka. Hintayin Montag ako. Sa ganyang pag-isip mo, kung makakabenta ka man, apo na kita. Boss Lee, sa bakas nakita rin kita. Boss pa ba yan? Nagtitinda lang sa kalsada? Ngayon, isa lang ulit ang itinitinda kong putahe. Ay, parang nakita na kita dati. Ikaw ba young food blogger? Since it's food ba? Oo. Fan mo ako. Pwedeng magpa-picture tayo? Syempre pwede. Ay, Gusto ka pa o energy mo? Mahal naman, 70 pesos isa. Masarap ba yan? Natikman mo na? hindi pa, dati siyang tauhan ko. Lutong bahay lang, saan ka naman makakakita ng masarap? Baguhan lang. Boss Lee, ang galing Montag pala magluto. Akala ko matagal ka nang nagluluto. Talento Montag talaga. Kung mas maga ka nagsimula, siguradong. Sikat ka ng gayon na chef. Imposible, isa lang siyang mahirap. Ang seafood noodles ni Boss Lee, walang katulad. Hindi mo lang alam pahalagahan. Bigyan mo ako ng 5 rujiamo. Ang bango, mukhang masarap. Oo nga. Gusto ko na rin bumili, favorite ko talaga tong. Bagong lutong tinapay. Di na ito ipapabalot, kakainin ko na. CJ. Wow, ang sarap. Tamang-tama ang tabat laman, malasa. Food blogger nga, ang galing ate. Para sa akin, totoong masarap eh. Kung gusto mo, ikaw na lang. Dai ako magpapaloko. Ito po sa inyo. Matagal nang gustong-gusto ng kaibigan ko to. Tatawagan ko na siya, pagkatapos ng klase nila, pupunta kami. Salamat sa pagbili. Boss, isang gapo, gusto ko matikman. CJ. PA extra lang yan, tangga lang ang bibili. Extra man o hindi, ang lasa hindi nagkakamali. Ako rin, Isa. Boss, lalaba po. Mga tanga. Ang sarap, totoong masarap. Unang bises kong kumain ng masarap na flavored rujiamo. Ako rin. Kung lokohin mo ako, hindi kita patatawarin. Boss, bigyan mo ako ng isa. Lanan.
Dibya, hindi kita niloko. Boss, ang sarap. Bigyan mo ako ng 3 pa. CJ, Sulit ang 90. Akala mo ba, bigla na lang siyang nakahanap ng maaming tauhan? ito po ang sa inyo. Hindi pwede, hindi ko siya papayagang magyabang. Ang haba ng pila, halos sumasakit na ang kamay ko. Parang may apoy na. Hoy, sinong nagpahintulo sa'yo magtinda? Umalis ka na, huwag nang pumila. Hoy, sino ka ba? Ako ang property manager dito. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. Basta ka na lang ako. Ano, Yung mga pagkain dito sa paligid, mahal pa, hindi masarap. Bakit mo pinagbabawal ang pagtitinda? Et saka, sa sulok na to, wala namang naapektuhan. Anong masarap sa rujya mo? Baka 80%. Naglagay na nakakaadik na sangkap. Kailangan ng ebidensya, meron ka ba? Noong nasa kumpanya pa siya, masama na ang ugali niya. Huwag mo siyang hayaan manggulo dito. Suming, huwag kang magpakalabis. Ano ngayon kung lumabis ako? Sitch, suntukin mo ako kung kaya mo. Kaya mong tagpia? Kaya mong tagpia? Mukha ka namang masama. Magimpake ka na at umalis, kung hindi, hindi ako magpapahuli. Legal ang kontrata ko, gusto mo bang lumabag? Walang kwenta. Mukhang kailangan kong tawagin. Si Manager Liu. Hoy, Manager Liu, may problema dito. Pwede bang pumunta ka? Manager Liu. Supervisor Tsu, hindi ka naman dumadalaw kung walang problema. Ako na bahala, compliant naman ang papeles. Pero hindi ibig sabihin na walang problema sa operasyon. Ang haba ng pila mo, nakakaabala sa kalye. Et saka, Sino maglilinis ng basura ng napakaraming tao? Huwag nating pahirapan ang lahat, bumalik ka na lang. Kung saan ka nagaling. Mga tao. Wait, kayo lang. Nagkakasundo para maghiganti. Suming. Ganyan ka pa rin, Tuso. Mga kasama mo pa, mga salbahe. ang lakas ng loob nitong batang, tumang-away. Kung aalis siya, wala na tayong makakain. Ay naku! Boss Lee. Ang hirap mong hanapin, Boss Chia. Bakit siya nandito? Mukha namang mayaman ang suot niya. Pero kung kilala niya si Li Cheng, Malamang hindi siya totoong mayaman. Boss Lee, bakit ka nagtitinda dito? Pwede mo namang sabihin sa akin. Ayusin ko para sa iyo ang pinakamagandang pwesto. Okay na ang pwestong ito, sapat na itong low-key. Pero may mga tao na gustong palayasin ako. sinong walang mata ang naglakas loob na palayasin ka? Sa galing mo, sayang lang na nagtitinda ka rito. Sie Manager Liu NG Property. Paggawa lang ng bao, kaya naman ng kahisino. Huwag mong isipin na dahil maganda ang suot mo, pwede mo nang pagandahin ang iba. Nakbibiro lang si Boss Xia. Boss Xia, baka Xia. Ang may-ari ng buong Commercial Street, ikaw ang gustong mamatay, hindi ako. Ganito kalaking negosyante. Paano niya makikilala si Li Cheng? Ang yabang ng pagsasalita, siguradong mayabang din sa pang-araw-araw. Biro ba ito? Et kayo? Naglakas loob pang palayasin ang aking importanteng bisita. Sabihin ko sa inyo, mag-sorry kayo agad, o kung hindi, lahat kayo ay umalis. Paumanhin, huwag niyo kaming isipin na maliit ang aming utak. Mula ngayon, kung gaano katagal mo gusto magtinda dito, okay lang. Sabihin ko sa inyo, Mula ngayon, kapag si Boss Lee ang nagtitinda dito, kayo. ay dapat maglingkod na maayos sa kanya araw-araw. Huwag niyo siyang pababayaan. Huwag kang mag-alala, ituturing namin siyang EIE. Hindi na kailangan. Hindi ko ito kinaugalian. Pero may isang taong nakakairita, kailangang palayasin. Sino ka ba? Umalis ka na. Salamat. Boss Lee, maliit na bagay lang. Bigyan mo AKO. NG 200 na bao. 200? Malaki pala ang order. Nakaka-stress din pala ito. Ano? Mahirap ba? O kulang ang sangkap? Hindi handa na ang lahat. Pero, mabagal lang ang kamay ko, baka maabala kita. Magpadala ka ng tao para maghintay dito. Una muna kaming magtrabaho. Boss Lee, take your time. Hintayin ko ang iyong. Bagong gava. Ilang araw pa lang, kailangan na naman magtrabaho ng gusto. Pero okay lang. Para sa sarili ko naman ito. Hindi pa ito kalaban, 200 na agad. Paano kung pagdating namin, wala nang makain? Sana nagpila muna ako bago nanood ng eksena. Pero hindi ba't para tayong nanggugulo? Kung ako ang pinanggugulo mo, hindi ko na ba makakain ang ginawa niya? Pwede munang kumain bago maghanap ng butas. Kilalanin mo ang iyong sarili at ang kalaban, upang matagumpay sa lahat ng laban. Halika, kung talagang kinain mo, baka tuluyan mong makalimutan. Ano bang tagumpay sa lahat ng laban? Ano ba ang ginagawa ninyong mga kakatuwa rito? Ito na po inyo, mainit-init pa. Sana bumalik kayo. Babalik kami mamayang gabi. Wala kayong magawa kundi guluhin ang kuya ko, ha? Aray!
Ngayon lang kita tuturuan ng leksyon. Hindi ako nakikipag-away sa babae. Huwag kang magpakalabis. Bumibili lang kami ng siopaw. Bakit mo kami tuturuan? Anong Ziopao? Tulad mong mayaman. Kakain ka pa ng siopaw. Ngayon lang ako kakain, hindi lang kakain. Susuriin ko kung gaano ito kasama ang lasa. Mas mabuti pang huwag na silang bumili. Bakit sasama? Kahit hindi ko kinain, masama ang lasa. Masama. Pangit ang pagkain. Baka hindi tayo pagbentahan, anong gagawin natin? Tumayo na. Kuya, tingnan siya. Tumayo ang baboy. Huwag mo siyang pansinin, bata pa yan. Meron na. Kung ayaw mong magsalita ako ng kung ano-ano, simple lang. Gawan mo ako ngayon, pangako ko, sasabihin ko ang totoo. Walang dagdag bawas. Nasa bibig mo ang salita, sabihin mo ang gusto mo. Hindi naman totoo, nasa tao ang hustisya. Narinig Montag? Nasa tao ang hustisya. Hihe, marami akong kakilala. Kung masaya ako sa kinain ko, hindi lang 200. 300, ibebenta ko lahat. Ikaf. Hindi ka ba natatakot na magkalat ako ng tsismis? Ang haba ng sinabi mo, gusto mo lang sumingit para kumain ng siopaw. Hindi naman, ako. Bahala ka, basta't hindi mo mapapatunayan, masama ang lasa. Marami ng pila, hindi kailangan ng patunay mo. Halata ba? Oo, halata. Hello boss, Representative AKO and I boss ya. O, mga boss, naka-reserve na ito. 200 siopaw, mga boss. Kung may gagawin kayo, huwag na kayong pumila. Boss, paano ka namin tatawagan? Tawagan na lang kami pag ready. Ako rin. Isama niyo ako, tatawagan ko kayo. NKO and Ilis. Dun. Kuya, kahit na siya na ang susunod, hindi pa rin siya bibilhan. Sa totoo lang, hindi naman masamang tao si Xin. Sobrang spoiled lang talaga siya ng pamilya niya. Baka tama nga sining. Ano? Ano raw sinabi niya? Kumakain ka PABA en Geruyamo? Meron ba? Pakyos up. Eto, pumayag si boss siya na makipila ka. Pero isang beses lang to ha, tapos umalis ka agad pagkatapos. Hindi siya. Nagalit man lang. Kung hindi dahil sa kalokohan niya, hindi ko ma-unlock ang system. Parehas na lang. Ito pala ang pakiramdam ng tumatanggap ng kabutihan. Sakto lang ang tabat laman. Ang sarap ng sauce, ang ganda ng aftertaste. Tingnan mo ang amoy ng karni. At itong balat, ang ganda, golden at crispy. Ang sarap. Bigyan Montag naman ako. Huwag, hatiin Montag naman ako. Ito ang ginawa ni Boss Lee para sa akin. Kung gusto ninyong kumain, pumila kayo. Ang pinakamasarap na rujiamo sa buong mundo ay dito. Tingnan mo ang itsura niya, walang modo. Buti na lang mabait ka. Kung gusto mong makuha ang puso ng isang tao, kailangan munang makuha mo ang tiyan niya. Kung ganun, dapat mayroon kang maraming asawa. Ano ba yung sinasabi mo, trabaho na? Bilisan Montag, Boss. Kailangan ko pang sunduin ang anak ko, tama. Kung hindi ako makakakuha bago magdilim, magwawala ako. Gagawin ko ang pinakamabilis, promise. Heto, Mukhang madali lang ang paghiwa ng tinapay, pero kung 400 ang kailangan mong hiwain. Nakakamatay. Tingnan mo ang kamay ko, parang mamamatay na. ngayon alam mo na kung gaano kaganda ang mag-aral. Wala nang mas hihigit pa sa pagiging kasama mo. Huwag kang magkaroon ng masamang ideya. Pwede ka namang tumulong paminsan-minsan, pero dapat unahin mo pa rin ang pag-aaral. Narinig mo? Aray. Okay lang, bata pa ako. Mabilis gumaling ang kamay ko. Samantala ang kabataan para magsumikap. Para magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Ang kuya ko ang pinakamagaling, basta't gusto niya. Kaya niyang gawin ang lahat. Para sa ating hinaharap, bibigyan kita ng magandang buhay. Sisikapin ko talaga. Sisikapin ko rin na maging pinakamagaling sa industriya. Hindi ko hayang maging pabigat ako sa kuya. Lanan. Abangan ko yan. Ining, magpahinga ka muna. Hindi mo kailangan sumama sa akin na maga. Wala namang masyadong gagawin ngayon, mas mabuting tumulong na lang ng maaga.
Naku, Boss Lee, dumating ka rin. Nanghihina na kami sa paghihintay. Huwag kang sumingit. Ako ang nauna eh. Mga kaibigan, maghintay lang kayo sandali. Ayusin ko muna. Magsisimula tayo sa loob ng 0 minuto, ha? Wow, talagang bagay na bagay kayo. Hindi lang maganda ang kapatid ni Boss Lee, pati ang girlfriend niya. Isang tunay na kagandahan. Girlfriend, Ano, mukha kayong bagay na bagay. Hindi ba kayo magkasintahan? Kami. sa totoo lang, Hindi, dumating tayo ng eksakto. Bakit ang dami pa rin ng tao? wala tayong magagawa. Masyadong masigla ang mga tao. Pero huwag kayong mag-alala. Sapat ang mga sangkap ngayon. Kahapon pa ako nag-abang na makakain. Salamat. Ano kaya ang hindi niya nasabi kanina? Ano kaya ang balak niya? Ilinaw ang ating relasyon. Ang isang babaeng tulad ni Ining na perpekto. Sana talaga girlfriend ko na siya. Boss Lee, handa na ang tubig at electric fan. Ano pa ang kailangan? Sabihin mo lang. Wala na, salamat sa hirap. Walang anuman, hindi naman mahirap. Uminom ka muna ng tubig at magpahinga. CJ, Ang tagal na. Nakita kong masaya si Yingying. Ang lapit na mga galaw, boyfriend kaya ni Miss. Yinying, ang galing mo. Lalo kang gumagaling. Mabuti nakatulong ako. Boss. Ay. Isang huya mo, please. CJ, Tito Liu, bakit ka nandito? Nagkataon lang, dumadaan lang ako. Tay, ito para sa'yo, Tay. May mga bagay na mas mabuting sabihin. Mas mabuting ilabas na lang. Tay, Yingying, ay ikaw? bakit hindi ka na lang mismo pumunta kung gusto mo? Kami na lang, madala ako. Sinabi na sa akin ni Tito Liu. Dumayo ka talaga para bisitahin ako. Dumayo ka talaga para bisitahin ako. Toto lang. Matanda ka na. Wala naman dapat ikabahala. Pero hindi ko mapigilan. Kasi naman. Ang dami kong utang sa inyong mag-ina. Ang ilang sugat kapag nabuo na. Hindi basta-basta mawawala. Pero kung ako ang nasa kalagayan mo sa pagitan ng pamilya at asawa, na walang pagpipilian, baka hindi ko rin nagawa ang matapang na desisyon. Noong bata ako, dahil sa duwag mo, laging nagsasalita mag-isa si nanay. Minsan malamig, minsan mainit ang trato sa akin. Nakakagalit ka talaga noon. Naisip ko, bakit kaya masaya at buo ang pamilya ng iba? Samantalang ako, wasak. Hanggang sa makilala ko siya. Si Licheng ba ang tinutukoy mo? Siya yung kuya sa kapitbahay. Pero parang hindi niya ako nakilala. Pasensya na. Kasalanan ka o. Naiintindihan ko ang hirap sa pamilya mo. Pero, buti na lang naisip ko na ang lahat. Tama si Kuya Xiao Cheng. Walang perpektong tao. Lahat may takot sa buhay. Ganoon din ako. Hindi tayo dapat mabuhay sa nakaraan. Dapat titingin tayo sa hinaharap. Para maging masaya tayo. Ang tagal na. Ngayon lang ako nilapitan ni Yingying. Dahil pa sa payo ng batang yun. Talagang lumalaki na ang anak, hindi na mapipigilan. Masarap pala ang ruya mo. Huwag kang mag-alala. Hinaharap. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama. Kumusta? Ayos. Ngayon, kunti lang ang tao dito. Sumama ka akin. Ako? Alaynan. Ang seryoso ng mukha mo. Baka may kung anong kalokohan to. Tanong ka ulang ayo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Pa sa anak kong si Yingying? Ha? Siyempre, magkaibigan lang kami. Ganon lang kasimple? Sa totoo lang, gusto ko siya, pero wala pa akong kumpiyansa. Na mabigyan siya ng pinakamabuti. Pero pangako ko, wala akong ginawang hindi tama. Totoo lahat ng sinasabi mo? Walang kasinungalingan? Totoo. Bakit biglang napunta sa usapang to? Baka naman. Ayaw mong lumalim ang relasyon namin, Nining. Maganda yan kung nagkakagustuhan kayo. Buti na lang hindi one-sided ang feelings ni Yingying. Gwapo naman, matipuno pa ang katawan.
At lalo na, magaling magluto. Mapalad ang mga apo ko. Tito, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto mo, lalaki o babae? Naisip mo na ba kung ano ang ipapangalan sa kanila? Ha? Hindi na, masyado pang maaga para pag-usapan to. Ano ba yan, ang gulo? Oy, bata. Maganda ang takbo ng relasyon nyo. Ang galing. Kailan kaya ako magkakaapo? Hindi ka tutol na gusto ko singing. Noong panahon ko at ng nanay ni Yingyin, Dahil sa maling pagpili ng asawa, nasayang ang magandang buhay. ang trahedyang yon. Huwag nang maulit kay Yingyin. Yung gruja mo niyo. Pinakamasarap na kinain ko sa buong buhay ko. Pinahahalagahan ka o, tu, sana ikafrin. Pero, Mga kabataan. Kapag nagmamahal, dapat buong puso at walang takot. Walang kwenta kung hindi. gets ko na. Paano kaya magsisimula? Diretso na lang kaya? Baka naman awkward. Kuya, Masaya Maria, kay ate Ying-Ying? Hindi pa ako nakakapag-isip. Pag-isipan ko muna. Naku, ang tapang-tapang Montag naman dati. Bakit pagdating sa pag-ibig, ang bagal-bagal mo? Ako. Maingat lang ako. Nakikita ko talaga kapag nandiyan ka. Ikaf lang ang nasa isip ni ate Ying-Ying. Oo. Ito. Pero natatakot ako baka hindi mag-work, mawala pa ang pagkakaibigan natin. Naku, sigurado ako, 99.9% gusto ka niya. Kaya walang dapat katakutan, subukan mo na. Hala, Dapat lalaki ang mas matapang dito, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Kapag nawala, hindi na babalik. sige, susubukan ko. Anong susubukan mo? May sasabihin sa'yo ang kuya ko. Sa totoo lang, may sasabihin din ako sa'yo. Ano-ano ang sasabihin mo? Ako, mahal kita. Ano? Sabi ko, mahal kita. Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Ano naman ang nararamdaman mo sa akin? Kahit konti lang. Kahit kaunti lang. Mahal din kita, simula ng unang beses kitang makita. Ang ganda-ganda mo, hindi ka mapapagod tingnan. Totoo ba? Bakit hindi mo ako masyadong tinitignan? Akala ko nagalit ka sa akin. Hindi naman, mahal na mahal kita, wala akong ibang gusto. Hindi kita kayang tingnan ng diretsyo dahil ang laki ng agwat natin. Ika'y mayaman, ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, mahal kita. Wala akong pakialam doon. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Pinakamaganda. Naalala mo ba noong bata tayo? Naalala ko ang kalaro ko noong bata, bakit? Wala ka bang napapansin? Anong napapansin? Ako si Xiaoqiu. Si Bok Xiaoqiu. Oh no, I call Paula S.I. Wu Xiaoqiu. Simula nang bumalik ako sa side ng tatay ko, pinalitan ko na ang pangalan ko. Akala ko hindi tayo magkakilala dati, pero payat at maliit ka noon, ngayon. Ang laki na ng pinagbago mo. Kianger, yun ba ang importante? Para sa akin, Parang may nakalimutan ako, isang bagay na importante. Hindi ko maalala ngayon. Ay, buti na lang nakita ulit tayo. bakit hindi mo sinabi agad? Ang tagal mo kaming niloko. Gusto ko rin malaman. Pasensya na, marami kasi akong iniisip. Maraming beses akong nag-atubiling magsalita. Ano bang inisip Montag? Simula nang bumalik ako sa pamilya rin, ang daming plastic sa paligid ko. Mga taong hindi totoo, kahit mga kamag-anak ko, hindi sigurado kung tunay ang intensyon nila. Natatakot ako, kaya kailangan kong mag-obserba muna ng ilang panahon. Kaya pala takot ka na baka kami ay mga social climber. Hindi talaga, isusumpa ko. Kung ganun ang iniisip ko. Mamaya ko hindi maganda. Biro lang, Yinging G, huwag mong seryosohin. Pwede bang mag-isip ka muna bago magsalita? Pero, ngayon ko lang napansin, pareho pa rin kayo dati. Matapat at hindi nagpapadala sa mga makapangyarihan. Siyempre, lagi sinasabi ng kuya ko, masaya sa simpleng buhay. Ano nga ulit yung kasunod? Maraming problema ang mayaman. Oo nga. Ngayon, pwedeng sabihin na tayo ay childhood friends na. Dapat araw-araw tayong magkasama. Pagkatapos ng trabaho ngayon, magpahinga muna tayo. Siege. Parang mission lang ang dating. Baka ako lang yung relaxed. Ang daming tao.
Boss Lee, huling araw mo na raw dito sa pwesto mo. Sa susunod, saan ka magtitinda? Pwede bang sabihin mo na agad? Kung sa tingin mo, hindi maganda ang lugar na ito, pwede kitang lipat sa mas magandang pwesto. Akin naman. Gusto ko lang kanya. Sa susunod lang pag-usapan kung saan. Buti na lang alam ko kung saan siya nakatira. Madali lang makuha ang latest updates. Kuya, ako ang unang dumating ngayon. 2 oras akong naghintay. Bakit ka ba maagang dumating? May masamang balak ka ba? Ay naku, hindi naman. Simula nang natikman ko. Ang luto mo, pera at babae. Wala na yan sa isip ko. Kung ganyan ka, ibigay mo na lang sa akin yung mga ulap mo. HMP, kung ayaf Montag, akin na lang. Hindi naman asawa kita. Bakit kita bibiguan? Katulad mo. Walang Silbi. Sinumang magpakasal sa'yo, sawi ang buhay. Ikaf. Ako. Dahil sa kapatid mo, hindi kita pagtatalunan ngayon. Pag natalo, alis na lang. Nazan na? Ang galing mo kahit siya ay napasunod mo. Kung hindi mo sinabing hindi naman siya masama. Pinapaalis ko na sana siya ng 800 beses. Yang siomay mo. Ong sarap. Kahit 100 pa, kulang pa rin sa akin. Ano Tinjin Mo? Tularan Montag, kapatid Montag, babay ka. Parang bomba. Hui, ikaf. Hi Ganger, ang dami pa ng tao sa likod. Sayang oras. Ang sarap ng siomay na ito. Hindi na makakain ulit. Ako rin, 5. Sana babae na lang ako. Baka araw-araw ako makakain. Ng luto ni Cheng. Mas maganda kung mapapakasal ako sa kanya. Simple lang ang proseso, kailangan mo lang basahin at kumpirmahin. Ay. Talagang malaking kumpanya, ibang-iba sa dati. Sa kasalukuyang plano, makukuha mo ang 51% ng net profit. Siyempre, may control ka sa pagbabahagi. Kung hindi mo gusto, pwedeng magpatawag ng meeting. Ibig sabihin, kung kumita ng 1 bilyon, makukuha ko ang mahigit 50 milyon. Wala akong tutol, pero mas gusto ko ang simple. Kung wala namang importante, ayokong sumama. Ayoko rin makipag-usap sa maraming tao. Gets. Huy! Anong ginagawa mo dito? Nag-apply ka ba bilang gwardiya? O tagalinis? Wala kang pakialam. Huy, tama ako. Di ba? Yang maliit mong kainan. Hindi na kumikita, di ba? Tigilan mo na yung salita mo, wala akong oras. Huy, hindi mo pa alam, na-promote na ako, manager na. Dati, kung sumunod ka lang sa akin. Baka makakuha ka pa ng posisyon bilang supervisor. Sa ganyang kakayahan mo, intern lang ang makukuha mo. Wala nang higit pa diyan. Halika dyan. Huwag kang magmalaki. Pakikinggan mo suming kung magsalita ka pa ng masama. Sa akin, huwag mong sisihin kung gaganti ako. Maniniwala ka ba, isang salita lang sa akin, ay mawawalan ka ng lugar sa lungsod na ito. Hoy, ano ba yan? Anong nangyayari? Ano ba yan? Ang ingay-ingay, hindi maganda. Manager Zhao, buti na lang dumating ka. Ito Zia. Nanggugulo dito. Siya yung sinasabi ko sa'yo dati. S.I. Lichong. Dahil sa kanya, nagkaproblema ang proyekto dati. Siya pala ang gumulo sa atin, nagdulot ng Pagkawala ng ilang daang libo. Basta na lang naniniwala, hindi man lang imbestigahan. Nauto pa, tapos ipopromote pa. Anong sinabi mo, gago? Huwag kang magalit. Palaging malakas ang loob, wala namang kakayahan. Nag-apply bilang gwardiya. Ang yabang pa. Umalis ka na. Kahit anong posisyon ang ina-apply mo dito, hindi ka tatanggapin. Ang Food God Company ay hindi nagtatanggap ng basura. Basura. Sana hindi kayo magsisi. Nasaan ang guwardiya? Palayazin Nuo Ito. Guvat iya, Palayazin Nuo Ito. Ano ba yan? Bakit hindi pa kayo kumilos? Kayo lang ay isa sa mga subsidyary ng grupo. Anong karapatan nyo para utusan sila? Kahit maliit, opisyal pa rin. Pero pa sa iyo na pa ang langgam, kaya kung durugin ka sa isang kisap, sapat yan para sirain ang kinabukasan mo. Kaya pala laging huli ang performance ng subsidyary dahil sa iyong klaseng general na manager, hindi lang bulag, kundi tanga pa. Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? 2 tanga magkasama. Siyempre babagsak ang kumpanya. Manager Ki, huwag kang magalit. Ako na ang magpapalaya sa kanya. Ano NG ginagawa ninyo? Manager Yi, ang ganda-ganda Montag ngayon. Bakit ka nandito? Nandito ba ang bagong major shareholder? Gusto naming makipagkita sa kanya. Gusto niyo talagang makita ang major shareholder. Siyempre, tungkol sa business divestiture. Sana ay isaalang-alang ng major shareholder sa shareholders meeting at magsalita na mabuti para sa akin. Mukhang kailangan talagang makipagkita. Pero ang major shareholder, sino naman siya?
Ito ay isang taong walang kinalaman na gustong mag-apply bilang gwardiya sa ating kumpanya. Noong nakaraan, nagdulot pa ito ng pagkawalan ng ilang daang libo kay GQ. Hindi dapat gamitin ang taong ito. Mga taong katulad niya Dapat itong ipagkalat upang ang mga kumpanya sa loob at labas ng industriya ay tumangging mag-empleyo sa kanya. Mukhang hindi ninyo talaga napagtanto ang problema. Ipapakilala ko ng may paggalang, si Ji Licheng. Ang siyang bagong pinakamalaking shareholder ng aming Food God Group. Ano? Ilang araw lang ang nakalipas, nagtitinda pa siya sa kalsada. Paano ito posible? Paumanhin Director Lee, nahuli ako. Hindi pa huli, ang magandang palabas ay nagsisimula pa lamang. Huwag kayong mag-alala, agad kong ipapaalam sa Board of Shareholders ang mga taong may pananagutan at mahigpit na parurusahan. Hindi sapat ang mahigpit, mga leader na ganito na umaasa lamang sa pagpapasa ng sisi. At hindi makapagdesisyon ng tama, ang pagpapanatili sa grupo ay magdudulot lamang ng pinsala. Ipalam sa AR at Legal Department na agad na isagawa ang audit sa mga subsidiary company sa ilalim ng pangalan ni GQ. At simulan ang proseso ng paghihiwalay. Director Lee, ako ay biktima lamang ni Tsuming. Nagkamali ako, ngunit hindi naman ito kasalanang dapat ikamatay. Agad ko siyang tatanggalin, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Director Lee, kasi galing ka. Ikaw ang nagtulak sa akin na itaboy ang mga talento. Hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Mayroon akong ebidensya na siya ay nagnakaw. Maari kong gawin ito para mabawi ang aking pagkakamali. Mayroon akong binabayaang bahay. Huwag niyo lang akong tanggalin. Gagawin ko ang lahat, kahit maging aso ko kayo. Maging aso ko? Karapat-dapat ka ba? Mayroon akong anak na babae na maganda, kung maaari. Alisin mo ang maruming kamay mo. Ikaw na ang bahala dito. Naiintindihan ka o. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapariwara. Ikaw ang sumira sa akin. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo? Yinging fruits. Hindi ko alam na naliligo ka, nakita kong bukas ang pinto. Kaya pumasok ako, alis na ako. Sandali. May kailangan akong tulong sa iyo. Tapos na ako, pasok ka na. Gusto mong magpanggap akong boyfriend mo at samahan ka? Tama. Si Jiangxin ay pamangkin ni Gixia. Mag-birthday siya at inanyayahan niya kami mga kaibigan niya. At sinabing dapat may kasamang boyfriend. Ako. Noong huli, hindi ko natapos ang sasabihin at biglang nagbago ang usapan, hindi ko alam. Kung gusto niyang maging boyfriend ko. Na pala, nakalimutan kong tanungin si Yinging. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Kung sasabihin ko ngayon. Parang masyadong bigla, di ba? Ayaw mo. Hindi talaga. Kung gusto mo, kahit ano gagawin ko. Alaynan. Ang suot ko ngayon, hindi naman nakakahiya sa'yo. Paano naman? Ang pogi mo talaga. Ikaw, puro ka lang pangungulit sa amin na maghanap ng jowa. Ikaw naman hindi ka kumikilos. Ngayon pa nga, dapat ikaw ang may kasamang boyfriend. Hindi pa ako nagsasaway. Yung mga pangit at walang kwenta, hindi ko type. Ying Ying. Halika. Ayos may tinatago ka palang ganito kagwapong lalaki. Kung hindi pa dahil kay Jansen. Itatago mo pa, to no? Kung ako rin, itatago ko rin. Kamusta kayong lahat? Ako si Licheng, boyfriend ni Renine. Ikaw siguro ang birthday celebrant ngayon. Si Jansen, di ba? Oy, ang complete ninyon gayon, hindi man lang ako inimbita. Sino yan? Mga ayaw namin. Hindi kayo welcome dito. Yung babae pala ay empleyado ng AR department. Hindi lang sinasadya nilang lumapit kay Yinging. Pinag-away pa kami ng agaw pa ng jowa. Huwag kayong magkakamali. Zizang siya pala. Anak ng shareholder ng Food God Group. Dati, pinipilit ni Uncle Ren. Naipakilala kay Yinging, pero tumanggi siya. Shareholder. Bakit ginawa? Ng isa 0% shares na si Zhang Yejun? Kaibigan din ba ninyo ziyang Master Zhang? Ako ang fiance niya. Bakit hindi ako pwede pumunta? Ikaf. Alice. Ang bilis mo namang maghanap ng bago. Hilala mo tagbi. Isang walang kwentang tao lang, hindi karapat-dapat na makilala ako. Mukhang pagkatapos mong iwan, bumaba na talaga ang standards mo. Nagkakagusto ka na sa ordinaryong empleyado. Oy, teka. Medyo presentable naman. Baka binay aran lang na model, tu? Ang desperate mo naman, isa lang. Hindi sapat, yan. Ano ba yan? Hinawakan mo ako. Pinapanood mo lang siyang manakit sa akin. Gago ka ba? Gusto mong mamatay? May prinsipyo ako na hindi nananakit ng babae. Pero yung tulad mong walang utang na loob, hindi ka naman tao.
Ang ganda ng sinabi mo, lalaki ka ba talaga? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Naniniwala ka bang sa isang salita niya? Ay hindi ka na makakakain ng maayos? Talaga? Hayaan mo akong makita yan. Sabihin mo kay Zhang Yejun, na anak niya ay gustong hindi ako makakain ng maayos. Ang lakas ng loob mong tawagin ng diretso ang pangalan ng tatay ko. Nababaliw ka na. Naku, ano kaya naman yan? Ah, pati bagong major shareholder ay inaaway mo? Gusto mo bang mamatay? Ikaw pala ang bagong major shareholder ng Food God Group. Lahat ay kasalanan niya. Wala akong kinalaman. Gusto Montag bang manakit? Sige, gawin mo ang gusto mo. Paano nangyari ito? Mukha kang nasa 20 pa lang. Paano ka naging bagong major shareholder? Pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin. Ang misteryoso mo naman. Baka naman gumamit ka ng hindi karaniwang paraan? Naku, wag mo nang pilitin si Kuya Cheng, sigurado ako. Na wala siyang ginawang labag sa batas. Jian Xin, dapat alam mo siya. Siya yung madalas magiting ni Boss Ya, yung nagtitinda sa kalsada. Espesyalista sa seafood noodles at rujamo, si Boss Lee. Yes sir, pero hindi ko masyadong nakikita si Boss Ya. Kaya hindi ko siya nakilala. Naku, hindi ka o akalain na payat pala si Boss Lee. Akala ka o mataba siya. Ganun ba kasarap? Hindi ka o alam ang seafood noodles. Pero yung rujamo, sobrang sarap. Hanggang ngayon, inaasam-asam ko pa rin. Kung gayon, lulutuan kita ng seafood noodles, subukan mo. Napakabata mo pa lang. Gaano kagaling ang pagluluto mo? Okay lang, kung hindi masarap. Eh di maghiwalay na lang sila. Narito ang seafood noodles. Wow. Ang bango. Naku, ang sarap talaga ng noodles na ito. Puno ng sabaw ang noodles, at chewy pa, parang nasa langit ako. Halika. Hindi ko akalain na ganito kasarap ang seafood noodles. Ano ba yung mga kinain ka o dati? Bakit hindi ka kumakain? Gusto mong pakainin kita? Ang landi mo. Napakagaling mo sa pagluluto sa murang edad, bata ka pa lang ba natuto? 6 na buwan pa lang akong nag-aaral. 6 na buwan lang? Hindi kaya ikaw yung isang bises sa isang taong henyo? Marami kang sikreto siguro, nagtuturo ka ba? Pwede ba ako? Anong kwenta ng pagiging estudyante? Mas mabuti pang sumama tayo kay Ying Ying. At pakasalan siya. Ayos. Hindi ko siya gusto. Sige, siya lang para sa'yo. Kailan kayo magpapakasal? Kailan kayo magkakaanak? Tianxin, ang sama mo. Kahit kailan mo gusto, pwede tayong magkaanak. Susunod ako sa'yo. Ako lang ang may-ari sa'yo. Walang ibang makakaagaw sa'yo. Walang makikipag-agawan sa'yo, pasok na tayo. Ayaw ko, hindi ako papasok. Maliban na lang kung kargahin mo ako. Ang bango at ang sarap. Kung ganyan ka pa, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Hayop ka. Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Pero ikaf, ang saya-saya Montag. Magluluto muna ako ng lugaw, babalik ako mamaya. Saan ka pupunta? Huwag kang aalis. Pagkatapos kong magluto, babalik ako. Mabait ka. Ayaw kong maging mabait. Gusto kita. Sige, sasamahan kita sandali, bitawan mo muna ako. Hindi, ayaw kong bitawan. Talagang iba ang babaeng lasing. Anong iba sa akin? Mas maganda ka. Gusto mo ba? Gusto ko. Ako rin. Kayong dalawa. Ang sama mo, walang pakikisama. Mahal namin ang isa't isa, Nining. Natural lang na magkasama kami. Ito'y natural na pangyayari. Hayaan na lang. Kalokohan. Kuya, ano ang sinasabi mo? Sabi mo, wala pa kayong malinaw na relasyon. Wala pa bang malinaw? Kayong dalawa. Araw-araw nakikita ang mga mata ninyo. Sabihin nyo na, kayo ba? Matagal na magkasama, ako lang ang hindi alam. Hindi kagabi lang. Ako ang unang umamin. Hindi, problema ko ito, problema ko. Nagmamaganda ka pa, amoy pag-ibig. Inggit ka lang, ayaw mong aminin. Mula ngayon, sige na ang ate mo. Respetuhin mo siya. Hindi na, ganyan lang tayo palagi. May asawa na, nakalimutan na ang kapatid. Paano naman, ikaw ang paborito kong kapatid?
Mahal din kita ng husto. Sa akin ka ba nagsasalita? Halatang halata ang tinginan ninyong dalawa. Kakakumpal pa lang namin. O sige na. Kayo dalawa ang pinakamahalaga sa akin. Ngayong magkasama na kayo, dapat alagaan ninyo ang isa't isa. Naiintindihan ba? Sino ba nagsabi sa'yo? Gagawin ko. Si Cheng din. Sakto, may etsam ako. Balik ako sa school para doon tumira. Gaano katagal? Dalawang linggo. Hindi na ako makikisabit sa inyo. Ingat ka palagi ha. Cheer ka namin ni Kuya. Lidong, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan ihatid? Hindi na, bye. Boss Lee, ikaf pala. Misya, bakit ka nandito? May lakad lang sa malapit. Ano? Gusto mo bang mag-cap? Wala si Ining, wala tayong. Dapat magkita ng mag-isa. Paano kung siya ang nagpahanap sa akin sa'yo? Sino sa amin ni Yinging ang mas kaakit-akit? Maganda kayong dalawa, pero para sa akin. Sining ang pinakamaganda. Kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang usapan. Umupo ka. Mas mayaman ang pamilya namin kaysa sa pamilya ni Ren. At graduate ako ng prestigious school, may 2 pang doctorate. E ano naman? Kung tayo ang magkasama, mas marami kang makukuha. Ang gusto ko, kaya kong abutin ng mag-isa. Ano Bea? Kahit isipin lang hindi pwede. Kahit isipin lang hindi pwede. Ang asawa ng kaibigan ay hindi dapat panghimasukan at ito ay naangkop din sa babae. Kung tayo. Secret na lang. Sisiguraduhin kung hindi niya malalaman. Ano ba ang tingin mo sa akin? Tapos na ang pamimili. Pero hindi ko nakita si Tianxin. Hindi ako ipagkakanulo ni Cheng. Si Tianxin din. Pero paano kung... Paano ka naging kaibigan ni Ining? Binabati kita, pumasa ka sa pagsubok, para maiwasan. Ang mga pangyayari tulad ni Zhang, mangyari muli. Wala akong choice kundi gawin ito. Sinusubukan mo lang pala ako. Zuempre. Naka record ito. Matagal na kaming magkakilala ni Tianxin. Hindi niya ako ipagkakanulo. Lalo na si Cheng. Tiyak na may malaking pagkakamali. Hey! Huwag kang tatakbo. Hoy, Li Cheng, Yung. Dinakip SI Renying. ano ang sinasabi mo? Doon sa malapit sa bahay natin. Dali, pumunta ka rito. Ipadala mo ang address. Gamitin mo lahat ng resources. Hanapin agad si Rening. Sino kayo? Tandaan Montag. Si Li Cheng ang may kasalanan, nagpahiya kay boss. Dapat siyang magbayad, ibig kong sabihin. Pwede tayong makakuha ng ilang daang libo. Pinakamababa ilang milyon, ay naku. Matalino si Cheng, hindi kayo magtatagumpay. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, papatayin ko ang sarili ko. Aray. Sino ang nanakit sa akin? Aray. Paano mo ako nakita dito? Cheng, Kunin ang mga armas, patayin natin siya. Saktan natin siya. Kuya.
Papatayin kita. Ingat! Okay ka lang. Akala ko hindi na kita makikita. Ay, ang sakit. Okay ka lang. Hindi. Hulihin niyo sila. Lakat. Okay lang ba kayo? Okay lang. Silsi. Aray, ang sakit ng binti ko. Dalhin lahat sa kulungan, pagdusahin ng husto. Gets KO. Lakad, huwag kang magulo. Ang sakit pa rin. Sobrang sakit. Pati kamay ko, walang lakas. Aray, Binti mo ang masakit, hindi kamay. Kakainin mo ako gamit ang bibig. Hindi na sasakit pag ganun. Ikaf. Siege. talaga? Ah, ay, ang sakit. Isang linggo na nagbubulag-bulagan pa. Kanger. Kuya. Hindi ganon. Ang sakit. Huwag mo akong pagbintangan. Kuya, tumulong naman siya sa'yo. Huwag kang masyadong magalit. Hay. Sige na, basta masaya sila. Tama si Ate, mas Konzern PA siya SA akin. Si Ate Mingming ang asawa ko, hindi sa'yo. Hey, susunod lang ako kay Kuya Cheng. EDI Asawa K.O. rin siya? Tingnan mo nga yung itsura mo. Ganun pala tingin ng kuya sa manugang. Manugang. Siya. Huwag muna silang pansinin. Kailan tayo magpapakasal? Ikaw ang bahala. Talaga? Totoo ba? Isa 0 segundo na lang, ika-4 na misyon na. Sa segundo.